Lumayas ka sa pamamahay ko, bastos ka! Hindi kita pinag-aral para matuto ka sumagot-sagot sa akin ng ganyan, ha? Bakit ako ang aalis? Bahay ko rin naman to ah. Yang kabit ninyo ang paalisin ninyo sa pamamahay ng ama ko. Wala siyang karapatang tumuntong sa bahay natin. Kayo ang bastos. Hindi na kayo marunong mahiya. Buhay pa si tatay dinadalhan nyo na agad ng kapalit. Pambihira naman kayo, oo. Saan nyo ba nakuha ang lalaking yan? Mukhang sanggano at parang hindi mapagkakatiwalaan Vina, tumigil ka na ha? Kapag ako hindi nakapagpigil, paduduguin ko yung bibig mo sa sampal. Bakit hindi niyo muna paduguin yung bibig niyo nang matauhan kayo sa kahibangan ninyo? Nakakahiya kayo! Ako ang nandidiri sa pinagagagawa ninyo! Abatang lintik na to Ano? Sasampalin niyo ako? Marunong pa po pala kayong mahiya sa pinagagagawa ninyo, no? Ikaw, Mang Estong, alam niyo po bang may anak po ito at buhay pa ang asawa niya? Talaga bang wala na kayong hiya sa mga sarili ninyo? Nakikita niyo po ba si tatay? Ayan buhay na buhay. Hindi ba kayo nag-aalalang baka gawin din yan sa inyo ng nanay ko? Ang totoo pang-7 lalaki na kayong dinala niya rito sa bahay. Kapag wala na siyang mahihita sa mga nagiging lalaki niya, iniiwan niya kaagad. Wala siyang ipinagkaiba sa babaeng bayaran. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng may 18 taong gulang na si Vina mula sa kanyang inang si Aling Dory. Ito na ang pinakamasakit na ginawa ng kanyang ina para saktan ang damdamin ng kanyang ama na nakakulong sa upuang kahoy habang baldado ang kalahating katawan. Magmula na magkasakit ng polio si Mang David ay hindi na naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Palagi na ang mga ito na nag-aaway hanggang sa magpasya na si Aling Dory na humanap ng kaligayahan sa ibang lalaki sa katauhan nga ni Mang Estong na mukhang hindi gagawa ng mabuti. Sa itsura pa lang ay mahirap na itong pagkatiwalaan, lalo pa at sa kabila ng pagtatalo nilang mag-ina ay nakukuha pa nitong ngumiti na para bang masaya ito sa nangyayari sa kanilang dalawa. Mas lalo siyang nakaramdam ng awa para sa kanyang ama na walang magawa sa kalokohan ng kanyang ina. Bakit niyo ako sinampal? Parang ako pa lumalabas na mali. Na parang sinasabi ninyong dapat ko pa kayong suportahan sa mga pinaggagagawa ninyo sa buhay niyo. Hintayin niyo namang mamatay si tatay bago ninyo palitan. Kung ayaw mo kay Estong, hindi naman kita pipilitin. Ako naman ang makikisama sa kanya, hindi ikaw. Wala kang pakialam sa buhay ko, ha? Anak lamang kita. Kaya umayos ka. Kaya kitang ipagpalit kay Estong dahil totoong nagmamahalan kami. Anak niyo nga lamang ako. Pero marunong po akong mahiya kapag bastos ang ina ko. Hindi kayo pwede rito. Kung gusto ninyo magsama, kayo ang lumaya sa pamamahay ng aking ama. Kasal pa rin kayo at kahit santingnan, kayo pa rin ang lumalabas na masamang asawa. Abat masyado ka na masakit magsalita Kayo ng ama mo ang lumaya sa pamamahay ko. Saka, wag na wag mong iinsultuhin si Estong kundi tatamaan ka sa akin. Saka sinong ipinagmamalaki mo, ha? Yung tatay mong inutil? Pare-pareho lamang kayong mga walang silbi. Ang mabuti pa, lumayas kayo rito at isama mo yung tatay mo para wala na ako sakit ng ulo. Sawang-sawa na ako sa paghihirap sa pag-aalaga sa kanya. Lumayas? Kayo ang lumayas. Isama niyo yung kabit niyo. Kung ayaw niyong ipapulis ko kayo. Mawalang galang lamang sa inyong dalawa, pero... Mawalang galang din naman po sa inyo, ano? Kanina pa po tayo nagbabastusan Huwag kang sumabat dito kapag hindi kita kinakausap. Usapang pang pamilya to. Mahiya naman ho kayo. Talaga naman palang bastos ang anak mo, mahal Hanep pa. Sarap ng tawagan. Dinaig niyo pa ang tunay na mag-asawa. Hindi ba kayo kinikilabutan sa tawagan niyo? Baka tamaan kayo ng kidlat dyan sa kinatatayuan niyo mandamay pa kayo. Huwag mo na lamang pansinin, mahal. Wala na rin naman siyang magagawa Ako pa rin naman ang masusunod sa pamamahay na ito. Sige na, ipasok mo na ang gamit mo sa magiging kwarto natin. Ako na lamang ang kakausap sa anak ko. Sige, mahal. Si Vina naman na nasasaktan ay wala nang nagawa nang makitang pumasok sa silid ni Aling Dory si Mang Estong
Dala ang mga gamit nito, habang ang kanyang ama ay nakaupo lamang sa tumba-tumbang bangko, nakatingin sa asawa. Nangingilid ang luha na bakas sa muka ang matinding galit. Halata yun sa namumula nitong pisngi. Bukod sa sakit na polio, ay hirap na itong magsalita dahil na-stroke ito sa madalas na pagdadala ni Aling Dory ng lalaki sa pamamahay nila. Matagal na rin siyang nagtitimpi ng galit para sa kanyang ina, na wala nang ginawa kundi ang bigyan ng sama ng loob si Mang David. Kung minsan ay nahihiya na rin siyang humarap sa mga tao, lalo pa at wala nang ibang laman ng tsismis sa kanilang lugar kundi ang pangalan ng kanyang ina. Kakarmahin din kayo sa mga pinaggagawa nyo, Nay. Wala kayong kwentang asawa at wala kayong kwentang ina. Agad na pinakawalan ni Aling Dory ang pinakamalakas na sampal sa mukha ni Vina. Bumagsak sa sahig ang dalaga habang sapu-sapo ang kanyang pisngi. Kasunod ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang labi. Nanginginig ang kanyang tuhod sa galit na tumingin sa nakatayo niyang ina, habang ang hintuturong daliri nito ay nakaduro sa kanyang muka. Kung mukha akong bayarang babae sa paningin mo, sa pagiging wala kong kwentang ina para sa'yo, sa pagiging masama kong babae, binuhay ko kayong mag-ama. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ako nakapag-aral kaya hindi ako marunong magbasa o kahit sumulat. Sa palagay mo, sinong tangang tatanggap sa akin sa trabaho? Kaya wag mong huhusgahan ang ginagawa ko. Dahil kahit ikaw, wala rin namang ginagawa para sa pamilya natin, hindi ba? Magkapareho lamang kayo ng ama mo. Palamunin ko. Kaya kung ayaw mo sa ginagawa ko, lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan. Talagang lalayas ako dahil hindi ko kayang sikmurain ang mga pinaggagawa ninyo. Kung nung una pa lang nalaman ko kaagad na sa mga lalaki mo nanggagaling ang pagkaing isinusubo ko sa bibig ko, matagal ko na tong sinuka kasama kayo. Hindi sapat na dahilan na hindi kayo marunong magbasa at magsulat para malaya na kayo magpakababa sa sarili ninyo. Nay, huwag kayong gumawa ng dahilan para kumapit sa iba't ibang lalaki at iuuwi ninyo pa sa pamamahay na ito kahit may asawa pa kayo. Sana inisip niyo muna ang mararamdaman ni tatay sa pagdadala niyo ng lalaki sa pamamahay niya. Magsama kayo ng kabit ninyo! Nakakadiri ka! Mabilis na tumayo si Vina at tumakbong palabas ng pintuan ng kanilang bahay. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na tinahak ang daan papunta sa lugar na madalas niyang tambayan, lalo na kapag masama ang loob niya. Kasabay niya ring tumatakbo ang alaga niyang aso na si Bernie. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang sinasalubong ang malakas na hanging bumabangga sa kanyang pisngi. Maging ang malakas na huni ng mga kuliglig sa kakahuyan ay nakadagdag sa ingay ng kanyang isipan. Para itong kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi naman sarili niya ang iniisip niya, kundi ang sakit na idinudulot nito sa kanyang ama. Para siyang unti-unting pinapatay, habang si Mang David ay walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili nitong karapatan bilang asawa. Dala ng matinding emosyong bumabalot sa pagkatao niya, na malaya niyang nakarating na siya sa malaking puno ng akasya. Diretso ang pag-upo niya sa ugat ng puno, habang nakasubsob ang muka sa dalawa niyang hita. Ang kanyang dalawang braso naman ay nakayakap sa dalawa niyang tuhod. Naramdaman niya ang paglapit ng kaibigang si Bernie. Panay ang ungot nito na para bang nakikiramay rin sa lungkot na kanyang nararamdaman. Bakit ka pa sumunod sa akin, Bernie? Hindi na muna tayo maglalaro, ha? Narinig mo naman siguro na nag-away na naman kami ni nanay. Umuwi ka muna sa bahay, bantayan mo si tatay. Wala siyang kasama roon. Iniangat ni Bernie ang unahan nitong paa, saka ipinatong sa kanyang braso. Alam ni Vina kung ano ang ibig sabihin ng kanyang alagang aso kapag ganito ang ginagawa nito. Siya lamang ang nakakaintindi sa hayop.
Dahil na rin sa matagal niyang pag-iisa sa pagharap sa kanyang mga problema, ito na lamang ang kanyang kinakausap. Sige na Bernie, ayos lang ako kahit naman madilim eh. Kitang-kita ko pa rin ang daan dahil maliwanag naman ang buwan. Magsasalita pa sana si Vina nang bigla silang nakarinig ng malakas na ingay mula sa kanilang likuran. Nanggagaling yun sa naputol na sanga ng kahoy. Magkasabay rin silang napalingon ni Bernie sa lalaking nakangiti habang nakatayo. Parang sumasayaw sa hangin si Leo habang tinatakot si Bernie. Ilang saglit lang ang kanilang pagkabigla ay agad din itong nilapitan si Bernie. Si Leo, na 30 taong gulang, ay apo ni Lolo Beloy, ang nag-iisa niyang kaibigan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng alaga niyang aso. Binuhat nito si Bernie, saka tumabi ng upo sa kanya at tumingin sa maliit na ilog na kumikislap dahil sa refleksyong nagmumula sa liwanag ng buwan. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yung nakita kong tumatakbo kanina eh? O ano, nag-away na naman ba kayo ni Aling Dory? Batay kasi sa itsura mo ngayon eh. Parang nag-uwi na naman ng lalaki ang iyong ina. Tama ba? Meron pa bang ibang dahilan kapag pumupunta ako rito? Nagdala na naman si nanay ng lalaki sa bahay. Kahit si Bernie ayaw niya sa bagong asawa ng aking ina. Pagod na akong intindihin siya eh. Awang-awa na rin ako kay tatay. Ay nako, kawawa naman pala si Mang David. Mas lalong hindi mo siya dapat iwanan. Paano kung ma-stroke ulit siya dahil sa pinaggagawa ni Aling Dory? Pagkatapos wala ka sa tabi niya. Parang hinahangad din nanay na mamatay na nga si tatay eh. Kung hindi naman ako umalis kanina, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Malabanan ko na ang aking ina. Sus, putok nga ang labi mo eh. Tignan mo. Pinagbuhatan ka na naman ng kamay ng iyong ina. Kung minsan talaga ang hirap intindi ng mga ugali nila. Maswerte pa pala ako na kahit lumaki akong walang ama, pinuno naman ng aking ina at lolo ang pagmamahal ng isang kumpletong magulang. Kaya lang, maagang namatay ang aking ina. Pero hindi naman ako nagtatampo kay lolo. Siguro magkakaiba lang talaga tayo ng kapalaran sa mga magulang. Teka, ano palang plano mo ngayon? Siguradong pinalayas ka ng iyong ina dahil ayaw mo sa ginagawa niya. Talagang alam na alam mo ang nangyayari sa akin eh, no? Aray, Bernie, ano ba? Bitiwan mo nga ang damit ko, baka masira yan eh. Ika, sandali lang. Sigurado ka bang wala kang ibang kasama rito? Wala eh. Bakit ba? Parang may ibig sabihin si Bernie sa pagkagat sa damit mo eh. Sadya lang namang makulit si Bernie eh. Alam ko mga ibig sabihin ng pagkagat niya sa damit mo, Bina. Pati na ang pag-angil niya na parang takot na takot. O di kaya may nakikita siyang nilalang na nasa paligid natin. Ano? Biglang napatayo sa kinauupuan si Vina. Pagkatapos ay lumingalinga sa paligid. Malilikot ang kanilang mga mata na tumingin sa kakahuyan, habang ang kanilang mga dibdib ay parang binabayo ng martilyo dahil sa takot. Kakaiba rin ang hatid na kilabot sa kanilang katawan ng malamig na hangin na humahampas sa kanilang balat. Umalis na tayo rito, Leo. Halika na, Bernie. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Parang may mga matang nakatingin sa atin. Naglakad na ang magkaibigan palayo sa lugar na yon. Hindi tuloy nilang maiwasan ang hindi mapatingin sa paligid. Kahit madilim, ay nakikita nila ang daan. Dahil sa kunting liwanag na sumusuot sa siwang ng makakapal na dahon ng mga nagtataasang puno ng akasya. Nakakailang hakbang pa lamang silang dalawa nang biglang may sumulpot sa kanilang harapan. 4 na kalalakihang nakaharang sa kanilang daan. Sumusuray-suray na halos hindi makatayo ng tuwid dahil sa kalasingan. Nagsimula na ring tumahol ng malakas si Bernie. Alam na alam nitong may binabalak na hindi maganda ang 4 na lalaking may mabahong amoy. Idagdag pa ang humalong singaw ng alak sa katawan ng mga ito na lalong nagdulot ng kalituhan sa kanilang dalawa ni Leo. Napaatras ng hakbang si Vina
at napakapit ng maigpit sa braso ni Leo. Mga pare, lasing na yata kayo eh. Ang mabuti pa umuwi na lang kayo sa bahay nyo. Kung ano man ang binabalak nyong gawin, itulog nyo na lang yan. Malakas na nagtawanan ang apat na kalalakihan habang patuloy sa paghakbang pasulong. Pinipilit ng mga ito na mahawakan si Vina. Hindi pa nasiyahan ang tatlong lalaki at pumunta ang mga ito sa likuran ni Leo para kausapin si Vina habang mas lalong humihigpit ang kapit ng dalaga sa braso ng kaibigan. Napatingin ang tatlong lalaki sa nagsalitang si Alex. Sinabi ni Alex kay Leo na kahit isang gabi lang daw ay baka pwede raw mahiram si Vina. Katulad rin naman daw siya ng ina na kahit sinong lalaki ay pwede. Hindi naman nagustuhan ni Leo ang mga sinabi ni Alex. Pare, parang panis na alak yata ang nainom nyo ah. Parang hindi na maganda ang tabas ng dila mo ah. Wala ba kayong kapatid o ina? Masyado kasing bastos ang lumalabas sa bibig mo eh. Halika na nga, Leo. Huwag mo na lang silang patulan. Si Bernie naman ay panay ang tahol sa apat na lalaking nakaharang pa rin sa daan ni Vina at Leo. Para itong gustong sumugod at nakahanda ng kumagat sa mga lalaking patuloy na nambabastos kay Vina. Teka, Bernie, tumigil ka na. Huwag mo na silang tahulan. Umalis na lang tayo rito. Akma na sana silang babaling sa ibang direksyon para umalis. Pero hinarangan pa rin sila ng apat na lalaki. Nakadipa ang kamay ng mga ito na wala talagang balak pakawalan sila. Sinabi nitong maganda raw ang lugar na napili nila ni Leo para magtagpo. Kung may gagawin daw ang mga ito kay Vina, ay iisipin daw ng mga tao na si Leo ang may gawa. Wala rin daw makaririnig sa kanila kung sakaling magsisisigaw sila para humingi ng tulong. Mas lalong gumapang ang takot sa katawan ni Vina nang magsimulang humakbang papalapit sa kanila si Alex at bumunot ito ng kutsilyong nakasuksok sa bewang nito. Teka pare Alex, huwag niyong gawin to. Lasing lang kayo. Nakikiusap ako. Huwag niyong ituloy ang mga binabalak niyo. Sinubukan pa rin ni Leo na pakalmahin ang apat na kalalakihang patuloy sa paghakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tumahol ng malakas si Bernie, kaya't napatingin si Alex sa gawin ng aso. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Leo para agawin ang kutsilyong hawak ni Alex. Nakipag-agawan ang binata at nakipagpambuno sa lalaki. Bumagsak ang mga ito sa lupa, habang ang tatlong lalaki naman ay nakangising lumalapit kay Vina. Napaatras ng hakbang ang dalaga. Takot na takot siyang nakatingin sa tatlong lalaki. Nagulat na lamang siya nang biglang lumukso si Bernie at diretsong kinagat sa braso ang payat na lalaki. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Habang kitang-kita niya ang pagbaon ng pangil ng kanyang aso sa laman ng lalaki. Dahil doon ay pinagtulungan itong saktan ng dalawa pang lalaking parehong mataba. Pinagsususuntok ng mga ito ang kanyang alagang aso. Pasadsad na bumagsak sa damuhan si Bernie habang umaangil dahil sa sakit. Dala ng matinding pag-aalala ni Vina, sinugod niya ang mga ito. Pinagsisipa niya ang masiselang parte ng katawan ng mga kalalakihan. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang namimilipit dahil sa sakit. Lalapitan na sana niya si Bernie pero hinila siya sa kamay ni Leo para tumakbo. Vina, tara na! Bilisan mo! Sandali! Si Bernie! Leo! Balikan natin si Bernie! Hahabol na lang si Bernie sa atin, Vina! Walang mangyayaring masama sa kanya! Kailangan na natin makalayo bago pa nila magawa ang binabalak nila sa'yo! Sa paglingon ni Vina sa kinaroroonan ni Bernie, ay nakita niyang nakahiga pa rin ito sa damuhan. Samantalang ang apat na kalalakihan ay mabilis nang humahabol sa kanila. Sinubukan nilang makalayo sa lugar na yon, pero mabilis na tumakbo si Alex, kaya't naharangan na naman sila nito. Ipinakita ni Alex ang hawak na kutsilyo, saka ikinuskus nito sa pisngi. Pagkatapos ay dinilaan pa
na parang wala na sa sariling katinuan. Habang malagkit ang titig sa muka ni Vina, ngumisi itong nagpalitaw naman sa bungal nitong ngipin, kaya't gumapang ang kilabot sa katawan ng dalaga nang maramdaman ang mainit at madulas na kamay ng dalawang lalaking biglang humawak sa tigkabilaan niyang braso. Ano ba? Bitiwan niyo nga ang braso ko! Nakakadiri kayo! Pare, ano ba? Huwag niyo naman bastusin si Vina. Pabayaan niyo na lang kami makaalis dito, nakikiusap kami. Ayaw namin ng gulo. Matuto naman sana kayo rumispeto sa babae. Maawa naman kayo sa kanya. Akma na sanang tatalikuran ni Leo at Vina ang apat na mga lalaki nang sinuntok bigla ni Alex sa tiyan si Leo. Nabitiwan ng binata ang kamay ni Vina dahil namilipit ito sa sakit. Si Vina naman ay pilit na iwinawaksi ang braso sa dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Nang makabawi ng lakas si Leo, ay gumanti ito ng suntok kay Alex. Bumulagta ang payat na lalaki sa damuhan. Bumitaw sa kanyang braso ang dalawang lalaki at sumugod kay Leo. Ang isa namang lalaki ay umalalay para itayo ang natumbang si Alex. Pinagtulungan ng mga ito si Leo, pero hindi na nagpatalo ang binata. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa damuhan. Takbo na! Humingi ka ng tulong sa mga nagro-rondang tanod! Bilisan mo, Vina! Hindi kita iiwan, Leo. Halika na, umalis na tayo. Hindi iniwan ni Vina si Leo. Sa halip, dumampot na lamang siya ng putol na sanga ng kahoy sa lupa. Sinugod niya ang mga nakahandusay na kalalakihan, saka pinagpapalo ang hita ng mga ito. Pero nahawakan ni Alex ang kahoy at mabilis itong nakatayo para sana gumanti kay Vina. Mabilis na naiharang ni Leo ang katawan sa harap niya. Tinamaan ng suntok sa likod si Leo, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na pagtulungang bugbugin si Leo. Pinagsisipa ni na Alex ang binata at walang pakialam kung saan tamaan si Leo, na pilit naman sinasalag ang pag-atake ng apat na lalaki. Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong sa mga tanod! Bilisan mo, Vina! Halos mabingi si Vina sa lakas ng tawanan ng mga lalaking patuloy na sumisipa sa tiyan ni Leo. Ni ayaw gumana ng isip niya ng mga sandaling yon, lalo na nang makita niyang dumudugo na ang bibig ng kaibigan. Naluluwa ang mga matang napatingin siya sa paligid. Tulong! Tulungan ninyo kami! Umalis kayo! Huwag ninyo saktan si Leo! Mga walang hiya kayo! Umalis ka na! Iligtas mo sarili mo, Vina! Ang tigas ng ulo mo! Umalis ka na! 3 hakbang paatras ang ginawa ni Vina habang mahigpit ang kapit niya sa kahoy. Nang matapos ang mga kalalakihan kay Leo, si Vina naman ang binalingan ng mga ito. Galit na hinablot ng matabang lalaki ang tangan na kahoy ni Vina. Nakipaggilahan siya dito, pero mas malakas ito kumpara sa kanya, kaya't nabitiwan niya ang hawak na sanga na kahoy. Natumba siya at napaupo sa lupa habang hindi inaalis ang paningin sa papalapit na matabang lalaki. Maawa na kayo sa kanya. Huwag niyo sasaktan. Mga walang hiya kayo. Pagsisisihan niyo to. Leo, tulungan mo ako. Bumangon ka. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Huwag kayong lalapit sa akin. Kayong mga ungas kayo. Ako ang harapin niyo. Leo. Sabay-sabay na napalingon ang apat na mga kalalakihan habang humahalakhak ng tawa na parang mga halimaw. Lahat ay muling sumugod sa kinaroroonan ni Leo. Balak na nilang patayin ang binata dahil isinaksak na ni Alex ang hawak nitong kutsilyo sa binata. Mabuti na lang at mabilis na nakailag si Leo. Kahit nahihirapan itong tumayo, ay nagawa ring gumanti nito ng suntok sa mga lalaki. Pero dahil isa laban sa 4, wala na namang nagawa si Leo kundi ang tanggapin ang mga suntok ng mga lalaking nakahawak sa katawan nito
hanggang sa manghina ang binata habang nakagulong sa lupa. Pagkatapos nilapitan nila si Vina at hinawakan ng mahigpit si tigkabila ang braso, saka inihiga siya sa damuhan. Isang matabang lalaki naman ang pumipigil sa kanyang dalawang binti. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi siya makaalis sa pagkakahiga. Idagdag pa ang mabilis na paghubad ng sinturon ni Alex sa tapat niya, hanggang sa nahubad na ng mga ito ang kanyang suot na short. Nalantad sa mga ito ang maputi niyang hita. Halos mabaliw ang mga lalaking may pigil sa braso niya at binti. Pumatak na lamang ang luha niya dahil sa takot na baka magtagumpay ang mga ito sa pangahalay sa kanya. Huwag! Nakikiusap ako, huwag! Huwag! Tila bingi ang mga lalaki sa lahat ng pakiusap ni Vina. Mas lalo siyang kinabahan nang makitang nahubad na ni Alex ang suot nitong pantalon, habang nakikita niyang pilit na bumabangon si Leo para tulungan siya. Pinagsasampal siya ng mga ito. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang labi. Naramdaman niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang baba. Si Alex na lumuhod sa kanyang hita ay sinuntok naman ang kanyang sikmura. Naramdaman niya na parang huminto ang kanyang paghinga dahil sa sakit na nararamdaman, maging ang bahagyang pagkahilo at panghihina ng katawan. Walang ibang pumasok sa isip niya kundi ang kanyang ama. Paano na lamang si Mang David kung mawawala pa siya? Siya na lamang ang nag-iisa nitong kakampi. Wala nang magawa si Vina kundi ang sumigaw ng malakas, lalo na nang maramdaman niyang nahubad na ang kanyang kasuotan. Hayop ka, Alex! Papatayin kita! Umalis ka sa ibabaw ni Vina! Leo! Tulungan mo ako! Napansin ni Vina ang pagsisikap ni Leo na tumayo para tulungan siya. Dumampot ito ng malaking bato, saka tumakbo sa kinaroroonan ni Vina. Malakas na pinukpok ng bato ni Leo ang ulo ni Alex bago pa ito makadapa sa katawan ni Vina. Umagos ang dugo sa noo nito at bumagsak sa damuhan habang hawak ang ulo. Mabilis na tumayo ang tatlong lalaki para pagtulungang muli si Leo. Si Vina naman ay dinampot ang nahubad na damit sa damuhan at ibinalot ang kasuotan sa kanyang katawan, saka sumiksik sa makapal na halamang gubat para ikubli ang sariling katawan. Ito ang bagay sa inyo! Mga wala kayong kwenta! Nang hindi na halos makagalaw ang mga ito sa damuhan, ay nilapitan siya ni Leo. Umupo ito para silipin siya sa halamang pinagtataguan niya. Nangilid ang mga luha nitong hindi makatingin sa hubad niyang katawan. Bumakas ang galit sa mga mata ng kaibigan. Muli nitong nilapitan ang mga nakahigang lalaki at pinagsisipa nito sa muka. Mabilis na nagsuot ng damit si Vina, kahit nasira na yon dahil sa puwersang paghablot sa kanyang damit. Nanginginig ang kanyang tuhod na nilapitan niya si Leo. Inawat niya ito sa pambubugbog sa mga tauhan ni Alex. Tila nawala ang kalasingan ng mga ito habang nagmamakaawa sa kaibigan niya na huwag silang papatayin. Ngayon naman, kayo ang nagmamakaawa! Ipakukulong ko kayo! Tumagot si Alex nang nakangising dumudugo ang bibig. Sinabi nitong ano raw ang ipinagmamalaki ni Vina, samantalang gawain naman daw yon ng kanyang ina. Kung ano raw ang puno ay siya rin daw ang bunga. Biglang nandilim ang paningin niya dahil sa narinig. Pakiramdam ng dalaga ay umakyat ang kanyang dugo sa utak dahil sa galit. Buong lakas niyang pinagsisisipa ang pinakamaselang parte ng katawan ni Alex. Namilipit ito sa sakit habang nakatirik ang mga mata. Leo! Ana, huwag ka nang umiyak, Vina. Madadala na ang mga yan dahil sa ginawa mo. Sana'y makarating ito kay Aling Dory. Nang makita niya
kung anong epekto sa'yo ng mga pinagagagawa niya. Hindi ka na iginagalang ng mga lalaki dahil sa nanay mo, Vina. Pero hindi ko yun hahayaang mangyari hanggat kasama mo ko. Mapapatay na muna nila ako bago ka nila masaktan. Leo, si Bernie. Balikan natin ang aso ko. Nakita ko siyang nakahiga lang sa damuhan. Baka nasaktan siya. Tatalikod na sana ang dalawa para umalis sa lugar na yon. Pero napatigil sila sa pag-akbang nang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay lumabas ang isang nilalang. Napaupo silang dalawa sa damuhan habang dahan-dahang sumisiksik sa halamang gubat para magtago. Kitang-kita nila ang nakakatakot na nilalang na nakatayo malapit sa nakahandusay na mga lalaki. Tumutulo ang laway nitong nakatingin sa lupa. Hindi nito napapansin si Vina at Leo. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan, Vina? Hindi ko alam, Leo. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig niya tayo. Grabe ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay kulay dilaw at ang mga tenga ay mataas pa sa kanyang ulo. Bukod sa walang ilungan nilalang, lumalabas din ang malaahas niyang dila. At, Diyos ko po, pati ang kanyang katawan ay balot na balot ng mga tinik. Para siyang taong higad. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko sa daliri sa kamay at nakalitaw ang malalagari niyang mga ngipin. Anak ng, anong gagawin natin? Kapag nag-ingay tayo, tapos na rin ang buhay natin. Teka, sandali. Anong gagawin niya kina Alex? Hindi kaya aswang nila lang na nasa harapan natin. Ganyan na ganyan ang itsura ng mga ikinikwento sa akin ni Lolo Beloy eh. Diyos ko po. Pigil ang boses na huwag mapasigaw. Napataklob na lang ng palad sa bibig si Vina. Hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari nang biglang lumaki ang bibig ng halimaw at inilabas nito ang malatubong dila. Hinawakan nito ang ulo ni Alex at mula nga sa kanilang pinagtataguan ni Leo ay kitang-kita nila kung paano bumaon ang dila nito sa ulo ni Alex. Halos mamilog ang mga mata at bibig ni Alex nang sipsipin ng halimaw ang utak niya. Nakatirik ang mga mata ng biktima habang sarap naman ang aswang sa paghigop ng utak ng lalaki. Halos mapasuka si Vina sa mga nakita habang si Leo naman ay hindi na rin nakapagsalita sa eksenang nasasaksihan sa harap nila. Pakiramdam nila ay hindi na sila humihinga ng mga oras na yon. Leo! Huwag ka muna magsasalita, Vina. Baka marinig niya tayo. Walang nagawa ang magkaibigan, kundi ang panoorin kung paanong binutas ng nilalang ang tiyan ng biktima gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Hindi na rin nakatakbo ang tatlo dahil nahawakan na ito ng aswang sa ulo. Dahil bugbog sarado ang katawan ng mga kasama ni Alex, tila nagbigay dahilan yun sa halimaw na hindi ito mahirapan sa paglantak sa laman loob ng mga lalaki. Bawat baunan ng dila nito ay nagkikikisay ang katawan na parang natutuyong kahoy. Kakaiba ang aswang na lumalantak sa katawan ng mga biktima dahil sa paraan ng pagkain nito. Pambihira! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. At ngayon lang may nangyaring ganito sa baryong ito. Tumakas na tayo bago pa niya tayo mapansin. Natitiyak kong ang apat na lalaking yan ang sadya niya at hindi tayo. Nagkakamali ka. Walang pinipili ang aswang. Kapag naubos niya ang laman loob ng biktima, tayo naman ang isusunod niya. Pero dahil sa puwersang pagpunit ng halimaw sa tiyan ng mga biktima, tumilamsik sa kanilang muka ang mabahong amoy ng malansan likido mula sa katawan ng matabang lalaki. Nalasahan ni Vina ang mapait na sariwang dugo na dumikit sa kanyang bibig. Pag-angat ng kanilang muka ay nagkatamaan sila ng tingin ng halimaw na tapos nang manginain. Umangil ito na sumasayaw-sayaw sa paglalakad habang papalapit sa kanila. Nawala ang iniindang sakit ng katawan ng dalawa at mas nangibabaw ang kagustuhan nilang makatakas. Diyos ko! Tumayo ka na dyan! Takbo na! Nakita niya tayo!
Masakit na ang katawan ko, Leo. Tulungan mo ko. Masakit at maapdi ang mga natamong sugat sa katawan ni Vina. Kaya ang mga hakbang nila para tumakbo ay lubhang mabagal. Kaya nang maramdaman ng dalaga ang malamig na kamay ng aswang, ay itinulak niya papalayo si Leo. Tumakas ka na! Awa ka sa kamay ko, Vina! Sipahin mo siya sa katawan! Dalian mo! Hindi ka niya bubuhayin! Matinik ang katawan niya. Hindi ko kaya. Galit na galit at gigil na gigil ang aswang sa paghawak sa tigkabila ang braso ni Vina. Nakita pa niyang dumampot ng kahoy si Leo at pinagahampas nito ang likod ng halimaw. Pero nabigo ang binata at naputol ang sanga ng kahoy. Hayop kang halimaw ka! Bitiwan mo si Vina! Pakawalan mo ang kaibigan ko! Iwinasiwas ng halimaw ang braso nito, kaya't tinamaan sa katawan si Leo. Bumagsak ito sa damuhan. Pagkatapos, sinakal naman ito si Vina. Halos umangat ang kanyang paa sa lupa, habang nanlalabo na ang kanyang paningin. At nakarinig naman siya ng malakas na tahol ng aso sa kanilang likuran. Sinunggaban kagad ni Bernie ang halimaw na may hawak sa kanyang leeg. Nakita niyang bumaon ang pangil nito sa braso ng aswang, kaya't nabitiwan siya nito. Bernie! Vina! Vina, tumayo ka dyan! Hayaan mo na si Bernie! Tara na! Hindi ko iiwan si Bernie. Tinulungan niya ako. Halos lumipad ang katawan ni Bernie nang suntukin ito ng aswang sa tiyan. Pasadsad na bumagsak sa lupa si Bernie, pero agad din itong bumangon, patakbo sa kanyang kinaroroonan. Nakalaylay ang dila na nakaharang ito sa harapan ni Vina. Para bang pinoprotektahan siya nito. Nakita niya na ikinakaskas nito sa lupa ang unahan nitong paa. Kaya lang, hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Lalo na nang umalulong si Bernie ng malakas na malakas. Lumingon pa ito kay Vina at nakita niyang namumula na ang mga mata ng kanyang aso. Kasunod ang unti-unting pagbabago nito ng anyo. Tumaas ito na halos kasing laki niya. Sa isang iglap ay naging isang halimaw na asong gubat ang alaga niyang si Bernie. Bernie! Leo! Si Bernie! Anong ibig sabihin nito? Bakit nagkaganyan ang itsura niya? Hindi ko rin alam, Vina. Ewan, hindi rin ako sigurado kung si Bernie pa ba ang asong yan. Tignan mo, takot na takot sa kanya ang aswang. Tignan mo, Vina. Umaatas na ang halimaw. Hindi siya umaatras, Leo. Kundi bumubuelo siya para umatake kay Bernie. Hindi nga nagkamali si Vina dahil nagsuguran ang dalawang nilalang sa gitna ng damuhan habang nagbabanggaan ng katawan na parehong nagsusukatan ng lakas. Hindi naman siya makapaniwala sa naging itsura ng kanyang alagang aso. Isa na itong mabangis na asong gubat na kayang makipaglaban sa halimaw na nasa harapan nila. Nakagat ng aso sa braso ang nilalang kaya't malakas itong napasigaw habang nakatingala sa langit. Vina, tara na! Tara na, ano ba? Huwag mo na silang panoorin. Hindi na rin tayo sigurado sa asong yan. Baka hindi na siya si Bernie. Pero, nang tawagin ko siya sa pangalan niya, lumingon siya sa akin. Ano ba? Tara na, Vina! Umalis na tayo rito! Akma na sanang tatakbo ang magkaibigan papalayo sa lugar na yon nang bumagsak sa unahan nila si Bernie. Umuungol itong nasasaktan at hirap tumayo. Sa paglingon ng binata sa kanilang likuran, ay sinalubong naman ito ng sakal ng halimaw sa leeg. Si Vina naman ay nilapitan ang halimaw at pinagsisipa niya ang katawan nito. Pero nasasaktan naman siya sa pagbaon ng tinik nito sa balat niya. Masakit yun na parang nagpapamanhid sa buo niyang katawan. Biglang tumulo ang laway ni Vina kasabay ng pagbagsak niya sa damuhan. Biglang nagkikikisay ang kanyang katawan na hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Vina! Vina, gumising ka! Ano nangyayari sa'yo? Sumagot ka! Malakas na humalakhak ng tawa ang halimaw sa nag-aalalang si Leo
habang si Vina naman ay habol ang sariling hininga habang hawak ang binting tinamaan ng tinik ng aswang. Parang naparalisa ang kanyang katawan. Bigla rin siyang nakaramdam ng panginginig ng kanyang kalamnan. Narinig niyang umangil ang asong si Bernie. Galit na galit itong sumugod sa aswang na may sakal pa rin kay Leo. Pagkatapos ay binalingan ng aso ang namimilipit sa sakit na si Vina. Mabilis itong tumakbo sa kanyang kinaroroonan at kinagat ang kanyang damit para ilayo siya sa halimaw. Nang bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa matandang lalaki na nakatayo sa harapan ng aswang. Bitiwan mo ang apo ko! Ako ang harapin mo, walang hiya ka! Lolo! Masyado ka na marami napapatay. Ako ang kaharapin mo! Hindi kita uurukan! Bernie, atakihin mo ang halimaw na yan! Tila naintindihan ng aso ang sinabi ng matanda at mataas itong tumalon para kagatin sa braso ang halimaw. Bumaon ang mga pangil nito sa kamay ng aswang, kaya naman nabitiwan nito ang leeg ni Leo. Bumagsak ang binata sa lupa habang si Vina ay nakaupo sa lugar na pinagdalhan sa kanya ni Bernie. Unti-unting nawala ang pananakit ng sugat niya mula sa tinik ng aswang hanggang bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Nabigla na lang sila sa bilis ng pangyayari nang mula din sa malayo ay tumalon ng mataas si Lolo Beloy. Pagbagsak nito ay sakto sa kinaroroonan ng aswang. Nagpambuno sina Lolo Beloy at ang halimaw habang si Bernie naman ay kagat-kagat pa rin sa binti ang aswang. Hindi halos makagalaw ang nilalang sa dalawang kalaban nito habang ang maririnig nila ay ang malalakas nitong pagsigaw ng tonong nasasaktan. Sugatan ang halimaw na lalong nagpagalit dito. Leo, tara na, umalis na tayo rito. Hayaan na natin sila. Tama ka, magiging pabigat lamang tayo kay Lolo Beloy at Bernie kung mananatili tayo rito. Teka, hindi ko iiwan si Lolo. Malakas ang halimaw at nakita mo rin naman kung paano siya kumain ng tao. Malakas din si Lolo Beloy. Hindi rin siya pababayaan ni Bernie. Ano pang hinihintay nyo? Tumakbo na kayo! Bago pa tayo maamoy ng mga kasamahan niya! Meron din siyang alagad kaya umalis na kayo! Sa likod niyo, Lolo! Diyos ko po! Leo! Si Lolo Beloy! Nahawakan ng halimaw ang binti ni Lolo Beloy. Pagkatapos ay pinaghampasan pa ito sa lupa. Habang si Bernie naman ay muling kumagat sa binti ng halimaw. Pero nadakot ng aswang ang ulo ni Bernie at malakas na inihagis sa katawan ng puno. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil na parang nasasaktan. Nakabuelo ang matanda at magkakasunod na pinaghahampas nito ang ulo ng halimaw gamit ang hawak na maso. Mapapatay na sana na matanda ang nakahandusay na kalaban nang mula sa hindi kalayuan ay nakarinig sila ng malalakas na pag-angil ng kakaibang hayop. Tunog na katulad ng ungol ng baka, kaya't wala nang nagawa ang matanda kundi ang hilahin sina Vina at Leo papalayo sa lugar na yon. Kasunod si Bernie. Bilisan nyo! Sa palagay ko ay narinig nila tayo. Ilang minuto lang ay sasalakay na sa atin ang mga kampo niya. Kaya't bilisan nyo! Si Bernie naman ay unti-unting nagbalik na ang anyo sa pagiging isang ordinaryong aso, habang si Vina ay paika-ika sa paglalakad dahil sa tinik na bumaon sa kanyang binti. Mabilis silang nakalayo sa lugar na yon habang naiwan ang halimaw na nakahandusay sa damuhan. Pabahay ko. Doon muna tayo magtatago. Balot yun ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento na nakatira sa kagubatang ito. Diyos ko, mabuti na laban talaga at pinuntahan ako ni Bernie dahil kung hindi, baka napahamak na kayo. Bilisan niyo ang pagtakbo. Nararamdaman kong malapit na sila. Malalaki ang hakbang ng mga paa na sumunod sila kay Lolo Beloy, habang si Vina ay hindi mawala sa isip ang naging itsura ni Bernie. Nakahanda ang mga tanong niya sa matanda, pati na ang epekto ng tinik ng aswang sa katawan niya at kung anong klaseng nilalang ang umatake sa kanila.
Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, narating na nila ang maliit na kubo ng matanda. Gawa yun sa kawayan, habang ang bubong naman ay yari sa dahon ng anahaw. Diretso silang pumasok sa loob ng bahay, habang nagmamadaling isinara ng matanda ang pintuan at mga bintana. Saglit lang, at ikukuha ko muna kayo ng malinis na tubig. May nilaga pa akong talbos ng bayabas para malinisin ang mga sugat nyo sa katawan. Bernie, magbantay ka sa labas ng balkonahe. Umikot lamang ng 2 beses ang alagang aso ni Bina, saka humalik sa paa ng dalaga bago ito lumabas ng bahay, habang si Bina ay hindi inaalis ang tingin kay Leo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang kaibigan, para bang umiiwas itong magtanong siya. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Beloy. May dala na itong maliit na kulay itim na palanggana na may pinakuluan ng talbos ng bayabas. Saka inilapag yun sa ibabaw ng maliit na lamesang gawa sa kawayan. Ang nilalang na umatake sa amin kanina, Lolo Beloy. Anong klase po siyang aswang? Siya ang pinuno ng aswang na Demero. Hindi ko rin alam kung bakit bigla niyang nilapa ang 4 na lalaki kanina. Pero malakas ang kutob kong ikaw, Bina, ang kanyang punterya. Nagkataon lamang na nandoon ang mga lalaking yon. Siguradong kakalat na sa buong baryo ang mga nangyari sa kanila. Ngayon ko lang po narinig na may ganong klaseng aswang. Nakakatakot siya, Lolo, at brutal kong pumatay. Dahil sa mga nangyari, hindi ko maiwasang hindi mag-alala para sa kaligtasan nyo. Bakit po, Lolo? Dahil nakita nyo ang itsura niya, hindi nila kayo tatantanan hanggat hindi kayo napapatay. Ang inaalala ko ay ang kaligtasan ng mga tao rito. Bumalik na ang pinuno ng mga Demero, kaya hindi malabong mangyari na magsisimula na naman silang maggasik ng lagim. Sa tono po ng pananalita ninyo, Lolo Beloy, dati nang may Demero sa lugar na ito at ngayon na lang sila ulit nagparamdam. Oo, Bina. At isang bantayon sa buhay ng mga tao. Si Bernie, Lolo Beloy, anong klaseng nilalang siya? Bakit biglang nagbago ang itsura niya nang makaharap niya ang pinuno ng Demero? Dahil ang pinuno ng Demero ang naging dahilan kung bakit naging ganoon si Bernie. Siya ang nag-iisang asong nakaligtas sa pag-atake ng aswang sa dati niyang amo. Nakagat siya doon sa hita at yun ang naging epekto sa kanya, ang maging halimaw kapag makakaharap niya ang nilalang na kumagat sa kanya. Kapag nakakaramdam siya ng galit, magbabago rin ang kanyang anyo. Aswang po ba si Bernie? Kumakain din po ba siya ng hilaw na karne? Huwag kang mag-alala sa pagiging iba niya, Bina. Normal na pagkain pa rin ng aso ang kinakain niya. Yun nga lang, hindi niya mapipigilan ang paglabas ng tunay niyang anyo kapag magkakaroon siya ng dahilan para magalit. O di kaya, kapag makikita kang sinasakta ng iba. Siya pa rin ang asong minahal mo, Bina. Kaya huwag kang matakot sa kanya. Siya mismo ang pumili sa'yo noon dahil sa kabutihan na ipinakita mo sa kanya nang minsan siyang masugatan. Kaya naman, nakahanda siyang iligtas ka kapag malalagay ka sa anumang panganib. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga natuklasan ko kanina, Lolo. Parang nakikita ko pa rin ang aswang na yun. Paano po siya mapipigilan, Lolo Beloy? Mahirap matalo ang mga Demero, Leo. Kailangan lang kakaibang mutya para malabanan sila. Dahil hindi mo rin siya pwedeng suntukin sa katawan gamit ang iyong kamao. Dahil may lason ang tinik niya sa balat. At kung mahina ang iyong resistensya, maaari kang maparalisa at mamatay. Sandali lang po, Lolo. Kanina po, may nangyari sa akin nang sinipa ko po ang Demero. Nakaramdam po ako ng pagkahilo at kakaibang pakiramdam. Pero saglit lang po ang sakit. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo, Bina? Abay, pabihira. Paano nangyari yon? Bihira ang nakakaligtas sa lason na galing sa tinik ng aswang na Demero. Totoo po ang sinasabi ko. Tingnan niyo po ang balat ko sa binti. Namumula na lamang po at may konting pamamaga, pero wala na po ang sakit. Kung ganon, ikaw talaga ang pakay niya. Ha? Ano po?
Ikaw ang itinakda sa kanilang pinuno. Ikaw ang babaeng matagal na nilang hinihintay. Ang magdadala ng kanilang lahi. Mag-iingat ka, Vina. Alam kong sa mga oras na ito ay nagpaplano na siyang hanapin ka para gawing palahian. Biglang nagsipagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Vina. Halos manlaki ang kanyang mga mata na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa niyang kaharap. Bakit po ako? Ang babaeng ipinanganak sa huling araw ng Pebrero. Hindi ba't yun din ang araw kung kailan ka pinanganak? Opo. Lolo Beloy, hindi po kaya ito rin na naging dahilan kung bakit pinatay ng aswang ang 4 na lalaking nagtangkang gumahasa kay Vina? Jesus Mariosep, ano ka ba? Buntit ng mahalay ng mga lalaking yun si Vina. Abay tinamaan ng lintik. Mukhang tama lamang pala sa kanilang nangyari. Abay ang mga walang hiyang yon. Teka, ano bang ginagawa niyo sa gubat na yon? Nag-away na naman po kami ni nanay tungkol sa bago niyang lalaki. Ay nako, wala na talagang delikadesa ang nanay mo. Hindi ba niya naisip na dalaga ka na? Paano kung manyak pa lang lalaki niya? Baka'y mapahama ka pa sa bahay niyo? Ganito na lamang. Dumito ka na muna. Pero paano naman po si tatay? Oo nga pala. Pasensya ka na't hindi ko naisip ang tungkol sa ama mo. Kawawa naman si David. May sakit na nga Mas lalo pang pinahihirapan. Teka, sandali lang. Gagamutin ko muna mga sugat nyo. At ibibigay ko rin sa iyo, Bina. Ang matagal ko nang iniingat ang mutya. Dahil paniguradong hindi ka na magiging ligtas sa baryong ito. Mabuti na yung meron ka magagamit na proteksyon laban sa mga aswang na demero. Tila alam na alam ng matanda ang mga dapat gawin sa kanilang mga sugat. Mabilis nitong nilinisan ang mga sugat nila ni Leo. Maya-maya pa ay pumasok naman si Bernie. Katulad ng ginagawa nito kapag kaharap si Vina. Umuupo ito sa tapat ng kanyang upuan habang nakataas ang kaliwang kamay na itinataklob sa mata nito. Biglang nawala ang takot ni Vina sa kanyang alagang aso at nayakap niya ito ng mahigpit. Doon niya lamang napansing may sugat ito sa paa. Masakit ba, Bernie? Pasensya ka na nasugatan ka tuloy. Pasensya ka na kung pati ikaw kamuntikan pang mapahamak ng dahil sa akin. Pero salamat at iniligtas mo ko. Umungol si Bernie bilang tugon nito sa kanya. Saka ipinatong ang baba sa kanyang hita habang nagpapapungay ng mga mata. Kaya't muli niya itong nayakap. Tanggap niya kung anong klaseng nilalang si Bernie. Bina, tignan mo. May sugat din ako Iyakapin mo rin ako. Wisit na yan. Dapat pala naging aso na lamang ako. Hoy, sira ka talaga. Para na kitang kuya Nakukuha mo pang magbiro, tagtad na nga ng sugat yung mukha mo. Yun naman kung makakalusot lang. Ay nako, kayong dalawa. Tama na nga yan. Ikaw naman, Leo. Mamaya iatid mo naman si Vina sa kanila. Lolo naman, bukas na lang po. Baka mamaya makasalubong ko pa yung mga aswang sa daan Baka hindi na po ako makabalik ng buhay. Gabing-gabi na po Masyado na pong madilim. Ay nako, umiral na naman ang pagiging duwag mo. Siya nga po pala, Lolo. Yung sinabi niyo po tungkol sa mutya. Ano po bang klaseng mutya ang kayang pumatay sa aswang po na demero? Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Mabuti at pinaalala mo sa akin. Sandali lamang at kukunin ko lang sa silid ko. Saglit na nawala sa kanilang paningin si Lolo Beloy nang pumasok ito sa silid nito. Pagbalik ay may dala na itong maliit na kulay pulang baul na halos kasinlaki lang ng palad ng matanda. Ipinakita nito kay Vina ang mutsyang merong kulay pulang bato. Hugis at sulok ang bato na kumikislap dahil sa liwanag na nanggagaling sa ilaw ng gaserang nakapatong din sa lamesa ng matanda. Yan na po ba yung mutya, Lolo Beloy? Ama ka, Bina. Isa itong mutya ng dahon ng makahiya. Malaki ang may tutulong nito para hindi ka malapitan ng aswang na demero
hindi siya makakatagal na makalapit sa'yo dahil makakaramdam sila ng init ng katawan. Ang epekto ng mutya ay nasa iyong sandata. Nakikita mo ba ang masong nakasandal sa pinto? Yan ang gagamitin mo para malabanan mo ang mga demero. Lolo, bakit si Vina? Saka, hindi po niya yan mabubuhat. Mabigat po ang maso eh. Tapos ang braso ni Vina kasimpayat lang ng langgam. Grabe ka naman sa langgam. Patapusin mo muna kasi si Lolo. Kapag suot na ni Bina ang mutya ng dahon ng makahiya, magkakaroon siya ng kakaibang lakas, talas ng paningin at pandinig. Hindi rin siya basta-bastang tatabla ng lason sa tinik ng katawan ng mga demero. At bukod pa doon, may kakayahan nitong magpabahing sa aswang o kahit sa isang taong nagiging aswang pa lamang dahil sa kanilang gayuma. Hindi nila yon mapipigilan. Ano pa po ang kakayahan ng mutya, Lolo Beloy? Kapag tinamaan ng kalaban ng hawak mong sandata, hindi nila mapipigilan na hindi mapatiklop. Parang dahon ng makahiya. Kapag nagalaw, mapapabaluktot sila ng dahil sa sakit. Yan ang pinakamalupit na epekto ng mutya sa mga aswang. Pero wag mo rin babaliwalain ang kanilang kakayahan dahil tatandaan mo, isa pa rin silang tao na kayang makalapit sa'yo nang hindi mo namamalayan. Lalo pa at sa gabi lang may bisa ang mutya. Hala, parang kakaiba Lolo Beloy ang mutya na yan ah. Bakit hindi niyo sa akin ibinigay yan? Ako na lamang po ang gagawa para kay Bina. Dahil babaeng nakatakdang maging asawa ng pinuno ng demero ang dapat na humawak nito. At sigurado kung si Bina yon dahil sa naging epekto ng tinik sa katawan niya. Anak ng pambihirang mutya naman yan, namimili pa na magmamay-ari. Gusto ko pa naman magkaroon ng kapangyarihang makakapuksa sa mga aswang. Di ba nga sabi niyo pinatay po ng aswang ang aking ina? Huwag mo nang ungkatin ang tungkol sa iyong ina, Leo. Ang mabuti pa, ihanda mo na lamang ang magiging kwarto ni Bina kesa nang gugulo ka rito. Saka lang din umalis sa tabi nila si Leo. Samantalang si Bina naman ay tinanggap ang inaabot na kwintas sa kanya ng matanda. Sinuot niya kagad yun, saka itinago sa ilalim ng kanyang suot na damit. Mag-iingat ka, Bina, iha. Ngayong suot mo na ang mutya, bantayan mong mabuti ang mga magulang mo dahil pwede silang gamitin laban sa iyo. Bigla po akong kinabahan nang mabanggit ninyo ang tungkol sa mga magulang ko, Lolo Beloy. Sinasabi ko lamang na pwede silang gamitin laban sa iyo dahil sila ang kahinaan mo at mapipilitan kang isuko ang mutya sa kanila alang-alang sa pamilya mo. Kapag napunta sa pinuno nila, ang mutya ng dahon ng makahiya, mas lalo ka nang mahihirapang makawala sa kanila. Hindi ko po hahayaang magtagumpay sila sa mga binabalak nila. Paano ko po sila makikilala kapag nasa harap ko ang aswang na demero? Sa umagang may presensya ng araw, kapag nasa tabi mo ang aswang, hindi nila mapipigilan ang pagbahing. Para silang nababahuan sa amoy mo. Yun lamang ang alam kong epekto nito sa araw. Pagkatapos nilang mapag-usapan ang tungkol sa mga dimero, hindi na dinalaw ng antok si Bina. Nag-aalala siya para kay Mang David na baka mag-alala ito na hindi siya nakauwi. Hindi niya tuloy na malayan kung anong oras na siyang nakatulog dahil sa pag-iisip. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Bina nang marinig ang malakas na boses ni Leo. Namumutla itong pumasok sa kanyang silid habang hindi mapakali. Kailangan na muna nating umuwi, Bina. Bilisan mo! Bumangon ka na dyan! Bakit ba? Kinakabahan naman ako sa mga kinikilos mo eh. May nangyari kasi kay Mang David eh. Anong nangyari kay tatay? Magsalita ka, Leo. Anong nangyari sa ama ko? Bina, huwag ka mabibigla. Patay na si Mang David. Patay na ang tatay mo. Inatake siya sa puso kanina madaling araw. Pakiramdam niya ay biglang huminto ang oras nang marinig ang sinabi ni Leo. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa tindi ng sakit sa pagkawala ng kanyang ama. Nanghina ang kanyang tuhod
kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Samahan mo ko, Leo. Gusto kong makita si tatay. Oo, Vina. Vina, nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong ama. Maging si Lolo Beloy ay awang-awa kay Vina. Alam ng mga ito kung gaanong kamahal ni Vina si Mang David. Hindi nito siguro nakayanan ang matinding sakit at galit sa ginawang pagdala ni Aling Dory sa bago nitong lalaki. Dala ng matinding pag-aalala ay sumama na rin si Lolo Beloy sa dalaga, habang si Leo naman ay nakaalalay kay Vina. Pakiramdam ng dalaga ay para siyang kakapusin ng hininga habang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating din sila sa tapat ng bahay ni Vina. Marami na ang mga tao na naghihintay sa labas. Nanginginig ang kanyang tuhod na pumasok sa kanilang pintuan. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Nakita niya si Aling Dory, katabi ang mga kaibigan nito. Napatayo ito sa kinauupuan nang makita siya, saka lumapit sa kanya. Anak, wala na ang... Huwag niyo akong tawaging anak dahil hindi kita ina. Patay na ang ina ko kasama ng aking ama. Umalis ka sa harapan ko. Gusto ko makita si tatay. Vina, huminahon ka muna. Huwag ka magpadala sa emosyon mo, Vina. Anak, magpapaliwanag ako. Sinubukan ni Aling Dory na hawakan ang kamay ng anak, pero malakas na tinabig yun ni Vina. Hindi na nakapagpigil ang dalaga. Hinarap niya ito na may puot sa mga mata. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa nakakuyong niyang kamao. Dito niya ibinunton ang tinitimping galit bago pa siya makalimot sa kanyang sarili. Tumabi ka, sabi! Huwag ka na magtangka magpaliwanag dahil hindi ako interesado. Siguro naman masaya ka na, patay na si tatay. Wala nang hahadlang sa inyo ng lalaki mo. Teka, nasaan ang kabit mo? Bakit mo siya tinatago? Tinatablang ka na ba ng hiya, ha? Ang boses mo, hinaan mo. Hinaan? Nahihiya ka bang malaman nila, ha? Patay na ang ama ko, kaya patay na rin ang ina ko. Umalis ka rito. Itigil mo ang pagkukunwari mong umiiyak. Hindi bagay sa'yo. Abat, sumusobra ka na, ha? Sasampalin mo ako? Sige, sampalin mo ako. Dagdagan mo ang mga pasa sa katawan ko. Nakita mo ba itong mga sugat ko sa katawan, ha? Kagagawan to ng mga lalaking ang tingin sa akin ay katulad mong kaladkarin. Ang nakataas na kamay ni Aling Dory na akmang isasampal sa mukha ni Vina ay sinalag ng kamay ni Lolo Beloy. Maigpit nitong hinawakan ang pulsuhan ni Aling Dory. Pilit naman yung binabawi ng ginang, pero hindi ito binibitiwan ng matandang lalaki. Hindi nakatiis sa ginagawang pananakit ni Aling Dory kay Vina. Wala kang karapatang saktan ng anak mo, Dory. Hindi ka naging mabuting ina sa kanya. Talagang ipapahiya mo pa ang anak mo sa harap ng maraming tao. Bitawan mo ang kamay ko. Wala kang karapatang pakialaman ako. Lo, marami na po nakatingin. Binitiwan ni Lolo Beloy ang kamay ni Aling Dory, pero naging balisa ang matanda nang may mapansin ito sa braso ng ginang. Namutla ito at bakas ang matinding pag-aalala sa napasulyap sa nakatayong si Vina. Nasaan ang ama ko? Itinuro ng babaeng nasa pinto ang silid na kinaroroonan ni Mang David. May kulambo ito na naghihintay ng ataol para dito. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili nang makita itong nakahiga sa banig na gawa sa abaka. Maigpit ang ginawa niyang pagyakap dito habang si Leo ay nakaalalay lamang sa kanya. Umiiyak siyang nagsisisigaw. Maging si Bernie ay umalulong na nakakatakot na tunog na parang nalulungkot din ito sa pagkawala ng ama ng dalaga. Kasunod ang pag-angil nito na walang tigil sa pagtahol habang nakatingin sa nakahigang si Mang David. Tumigil lang ang aso sa pagtatahol nang sawayin na ito ni Leo.
Tay, isang beses lang po ako nawala sa tabi ninyo. Iniwan niyo na ako. Patawarin po ninyo ako. Tay! Muling isinubsob ni Vina ang kanyang muka sa braso ng kanyang ama, habang ang kamay ni Leo ay nakapatong naman sa balikat niya. Mas lalo lamang tumindi ang galit niya sa kanyang ina dahil sa nangyari sa kanyang ama. Kasunod nun, ang katanungang nabuo sa isip niya. Paanong namatay si Mang David? Samantalang ayos pa naman ito nang umalis siya. Hindi maiwasan ni Vina na pagdudahan ang pagkamatay ng kanyang ama. 5 araw ang lumipas pagkatapos ng libing ni Mang David, kasabay ng pagkalat din sa balita tungkol sa 4 na lalaking natagpuan sa gubat. Walang nakakaalam na nandun din sila Vina at Leo. Sinadya nilang ilihim ang lahat. Hindi na rin niya kinausap ang kanyang ina at namalagi siya sa poder ni Lolo Beloy. Ayaw na niyang makita si Aling Dory dahil umiiwas siyang magkamali at magkasakitan silang mag-ina. Hanggang isang umaga, sa balkonahe, kinausap siya ni na Lolo Beloy at Leo. Vina, ano kasi? Ano yun, Leo? May sasabihin ka ba? May sasabihin daw sa'yo si Lolo Beloy. Kaya lang, nag-aalala siyang baka hindi ka maniwala. Kasi di ba, galit ka sa nanay mo. Tungkol kasi to kay Aling Dory. Kung tungkol ito sa aking ina at pipilitin niyo ako makipag-usap sa kanya, pasensya na pero wala po akong balak na makipag-ayos sa kanya. Kailangan mo itong malaman, Bina. Dahil sigurado kong ito magiging sagot sa katanungan mo. Kung hindi ka na interesado sa nanay mo, kailangan mo pa rin malaman na hindi niya sinasadya ang mga nangyayari sa kanya. Lolo Beloy, sinadyaman po niya o hindi, wala na akong pakialam sa kanya. Bina, teka lang. Patapusin mo muna kasi si Lolo. Makinig ka sa mga sasabihin niya. Diretsuhin niyo na po ako, Lolo. Ano ba kasi yun? Nasa panganib ang iyong inang si Dory, Bina. Nang marinig ni Vina ang sinasabing yun ni Lolo Beloy, nawala ang galit niya at napalitan ng pag-aalala. Napatayo siya sa kinauupuang bangko na gawa sa kahoy at nagpalipat-lipat ang tingin sa muka ng dalawa. Nakakunot ang kanyang noo na sinusuri kung nagsasabi ba ang mga ito ng totoo. Paano niyo po nasabing nasa panganib si Nanay, Lolo Beloy? Nasa ilalim ng gayuman ng aswang si Dory. Kaya malakas ang kutob kong hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanya. Wala tayong kaalam-alam na nakalapit na pala sa'yo ang aswang, Bina. Bina, kung sino ang lalaking kinakasama ng iyong ina, siyang nanggagayuma kay Aling Dory. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, didikitan ng aswang ang mga mahal mo sa buhay para makalapit sa'yo. Ikaw ang punteriya niya. Nagsisimula na siyang kumilos. Kung ganun, Lolo Beloy, talaga po palang nasa panganib si Aling Dory. Tama ka, Leo. Kapag lumala ang gayuma sa katawan niya, kahit ikaw na anak niya, Bina, hindi ka na rin niya makikilala. Diyos ko! Kung ganon, si Estong ang kalaban natin dito. Kaya pala ibang ikinikilos ni Nanay ng mga nakaraang araw dahil ginagayuma na pala siya ng halimaw na yon. Sinasabi ko na nga ba't hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun eh. Hindi mo lang siguro nahalata, Vina, dahil nagkataong papalit-palit siya ng lalaki. Nakasilip ng pagkakataon si Estong para makalapit sa'yo. Teka, sandali lang po, Lolo Beloy. Paano nyo nga po pala nasabing nagagayuma ang aking ina? Kung natatandaan mo, nang sinalo ko ang kamay niya, na muntik ka na niyang sampalin, may nakita ko marka ng kagat sa kanyang pulsuan. Para sigurado, ikaw mismo ang tumingin, Bina. Kakailanganin ko po bang umuwi? Oo, Bina. Kasama mo naman si Bernie. Hindi ka niya pababayaan. May proteksyon pa rin naman ang mutya ng tao ng makahiya. Kaya hindi ka niya agad masasaktan. Gawin mo ang lahat para mabawi ang iyong ina nang hindi niya mahahalata. Pero, Lolo Beloy, sandali lang po. Kilala siya ng halimaw na yun.
Baka mas lalo po mapahamak si Vina sa gagawin niya. Gagawin ko para sa kaligtasan ni nanay. Wala nang ibang paraan kundi ang dikitan ng kalaban. Para na rin mabantayan ang kilos niya. Sundan mo siya kahit saan siya magpunta. Yun lamang ang tanging paraan para malaman natin kung saan sila nagkukuta. Malakas ang kutob kong marami siyang itinatagong alagad. Kaya mag-iingat ka, Vina. Teka, Lolo. Parang ako naman po ang kinakabahan sa inyo eh. Bawasan mo kasi ang pagkakape mo, Leo. Umalis ka na nga muna rito. Hindi kami makapag-usap na maayos eh. Ako rin naman po, Lolo Beloy. Hindi rin po ako sigurado sa gagawin natin. Hindi ko po alam kung matutulungan ako ng mutya ng dahon ng makahiya. Kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, hindi mo maililigtas si Dory. Planado ng aswang na Dimero ang kanilang mga hakbang, kaya madali lang sa kanyang makalapit sa inyo. Hindi maipaliwanag ni Vina ang bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Dahil sa takot, lalo pa at naalala niya ang eksena na kung paanong nilapa ng aswang na Dimero ang 4 na kalalakihan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga tao ang tungkol sa totoong nangyari sa mga lalaki. Nang magkasundo sila sa mga gagawin, umuwi si Vina para makita ang kanyang ina. Kasama niya ang asong si Bernie. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nakita niyang nakaupo si Mang Estong sa labas ng kanilang balkonahe. Kampante itong nakaupo habang nasa kusina ang kanyang ina. Nang matapat siya dito, ay bigla itong nagsalita habang nakangisi ng nakakaloko. Aba, mukhang makakasama ka na namin ng nanay mo Vina. Nahinto ito sa pagsasalita nang ilang beses itong napabahing sa harap niya. Bumakas sa mukha nito ang pagtataka, kaya naman napatingin ito sa kanya ng mariin, habang siya naman ay nakikipagtitigan dito ng buong tapang. Si nanay lang ang ipinunta ko rito, hindi ikaw. Hindi kita kadugo at hindi rin kita kaano-ano. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang aking ama. Ang tapang mo naman magsalita. Palibasay may pinagmamalaki ka na. Teka, para saan nga palang dala mong maso? Parang may pinaglalaanan ka ng iyong sandata. Para sa akin ba yan? Wala ka nang pakialam kung sinong pinaglalaanan ko nito. Sino yan? Boses yon ni Aling Dory na naglalakad papalabas ng kusina. Napasimangot ito nang makita si Vina at mabilis na lumapit para tumabi sa aswang na si Mang Estong. Pero maging ang kanyang ina ay paulit-ulit rin na napapabahing. Ach! Anong ginagawa mo rito, Havina? Sunod-sunod na pagbaying ulit ang ginawa ng kanyang ina, palatandaan na may gayuma itong mula sa aswang na Dimero. Pero hindi siya nagpahalata. Sa halip ay palihim niyang sinuri ang braso nito para makita ang markang sinasabi ni Lolo Beloy. Nagkunwari siyang magbibigay galang para may pagkakataon siyang makita ang kamay nito. Mano po, Nay? Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang marka. Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Beloy. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya sa lahat ng mga nasabi niya para sa ina. Anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para umuwi sa pamamahay ko? Akala ko ba si Lolo Beloy na ang bago mong pamilya? Gusto ko po kayong makasama. Kikilalanin ko ang lalaking ipinalit nyo sa aking ama, pero hindi ko masasabing matatanggap ko agad siya. Talaga, anak? Totoo ba yan? Opo, Nay. Pasensya na po sa mga nasabi ko nung nakaraang araw. Diyos ko, anak. Kung alam mo lang, kung gaano ako kasaya ngayong araw na ito. Akala ko hindi mo na ako matatanggap. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng paborito mong longganisa? Huwag na po, Nay. Wala ako maayos na tulog kagabi. Gusto ko po sanang magpahinga muna. Teka. Parang ang hirap yata paliwalaang nagkakasundo na kayo. Naipainumin niyo po ng gamot si Mang Estong, mukha pong sisipunin siya. Malawak ng ngiti ang itinugon sa kanya ni Aling Dory. Indikasyon yun na hindi nito nahahalatang
puro pagpapanggap lang ang ginagawa niya. Si Bernie naman ay panay pa rin ang tahol sa harap ni Mang Estong, kaya binuhat na ni Bina papunta sa kwarto niya. Ano ba, Bernie? Huwag mo ngang tahulan si Mang Estong. Pagagalitan tayo ni Nanay eh. Sige po, Nay. Gusto ko na pong magpahinga. O sige, anak. Ang saya ko talaga ngayong nakauwi ka na. Mabilis na tumalikod si Bina kay Aling Dory at kay Mang Estong dahil pakiramdam niya ay hindi na siya nakakahinga sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lalaki. Parang pinag-aaralan nito ang kilos niya at sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto at paglapat ng kanyang katawan sa katre, pinagsisihan niyang nagawa niyang sungitan si Mang Estong dahil magtataka ito na bigla siyang naging mabait sa ina. Kaya lang ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ipinagdasal na lamang niya na hindi siya mahalata ng kalaban. Maghihintay siya ng pagdilim para masundan si Mang Estong at makalaya na ang kanyang ina sa gayuma. Ang ipinagtataka niya lang kung paanong nakapagparami ng kampon si Mang Estong samantalang hindi naman ito taga rito sa kanilang baryo. Maliban na lamang kung dating taga rito na umalis lang at muling nagbalik para kunin siya bilang ina ng magiging anak nito. Nang maisip ni Bina ang bagay na yon, ay hindi niya tuloy maiwasan ang hindi pagtaasan ng balahibo sa katawan. Pagkatapos maghapunan ay muling pumasok sa loob ng kwarto si Bina. Ito ay para gawin ang mga balak niya para kay Mang Estong. Inihanda niya ang kanyang maso, maging ang kanyang suot na mutya. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay naramdaman niya ang pagsara at pagbukas ng pintuan nila sa kusina. Habang ang aso namang si Bernie ay panay ang ikot sa kanyang harapan na para bang sinasabi nitong sundan na nila ang halimaw na si Mang Estong. Sa bintana ng kanyang kwarto siya dumaan, saka maingat na tumalon habang magaan ang mga hakbang ng paa na tahimik na sumunod kay Mang Estong. Anong ginagawa niya rito sa tapat ng puno ng akasya? Teka, dito ako madalas tumambay ah. Ilang minutong naghintay si Bina sa malaking punong pinagtataguan at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga aswang na demero sa unahan ng ilog. Kung ganun, sa ilog pala sila nakatira. Kaya pala palagi kong nararamdamang may nakatingin sa akin. Matagal na pala nila akong binabantayan. Pero walang nababanggit sa akin si Lolo Beloy. Matagal niyang pinagmasdan si Mang Estong na nakatayo sa tapat ng ilog at sa apat na halimaw na nakatayo sa harapan nito, habang ang mga tinik sa balat ay tayong-tayo na parang palaging galit. Maingat siyang humakbang papalapit sa mga ito habang kasunod ang aso niyang si Bernie. Hinawakan niya ang mutya at nakita niya ang kulay berding liwanag na parang kumikislap sa suot niyang kwintas. Kitang-kita niyang nag-reflect yun sa mata ng alaga niyang aso. Bernie, kailangan ko ng tulong mo. Puntahan mo sina Leo at Lolo Beloy. Bilisan mo para makabalik ka kaagad. Umikot lamang si Bernie saka maingat na tumakbo papalayo sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa gawi ni Mang Estong. Maya-maya pa ay may dumating na isa pang demero. May buwat ito na isang sako. Halos tumagal ng kalahating minuto ang pag-uusap ng mga ito bago binuksan ang laman ng sako. Nagulat siya sa laman nun. Teka, mga aso yun ah. Ano kayang gagawin nila sa mga aso? Ito na ba ang lahat? Bakit parang konti lang ang nakuha niyong mga aso? Wala rito si Bernie. Bilisan nyo! Sa bahay namin ang asawa ko. Naroon siya. Kunin nyo, mga inutil! Halos mapataklob sa bibig si Bina nang marinig ang sinabi ni Mang Estong sa mga alagad nito. Kasabay ng pagpatay nito sa mga asong nasa loob ng sako. Nilantakan ng mga ito ang laman loob ng mga hayop na para bang hindi ito pinakain sa loob ng 1 taon. Napalingon sa likuran si Bina at nakita niya
ang nakatayong si Bernie. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Mapupula ang mga matang ikinakaskas ang unahang paa sa lupa habang umuusok ang ilong dahil sa galit. Mabilis nitong sinugod si Mang Estong na nagulat pa sa pagdating ni Bernie. Agad nitong tinalon ang nakaupong mga aswang na dimero. Bernie! Sa lakas ng sigaw ni Vina dahil sa pag-aalala, nakita siya ng mga tauhan ni Mang Estong. Napatayo ang mga ito at sinalubong ang umaataking si Bernie. Mabilis na nadampot ni Mang Estong ang leeg ng aso saka inihampas sa puno ng akasya habang nakatingin sa gawi ni Vina. Nakangising nagmamalaki na sinaktan nito ang kanyang alaga. Dahil sa galit ay tuluyan ng lumabas sa pinagtataguan si Vina. Bitiwan mo si Bernie! Halimaw ka! Huwag ka na magpanggap! Kilala na kita, Estong! Pakawalan mo si Bernie! Sinasabi ko na nga ba? At palabas mo lang lahat ang bait-baitan mo. Alam ko namang plano mo na ito. Akala mo ba ay ganun mo lang ako kadaling maiisahan? Pwes, nagkakamali ka. Katapusan mo na! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo! Bumalik? Anong bumalik? Taga rito talaga ako, hungang. Kaya saan mo naman ako balak papuntahin? Ang totoo, hindi naman inatake sa puso ang tatay mo. Pinatay ko siya. Pinatay ko! Nang sa ganon, ay mawala ang mga sagabal sa landas ko. Dahil sa mga narinig, ay mas lalong tumindi ang galit ng dalaga sa pinuno ng mga dimero. Kaya naman, hinigpitan niya ang kapit sa kanyang dalang maso at pasigaw itong sumugod. Habang si Bernie ay binitiwan ng dimero at bumagsak sa damuhan habang umaangil. Bawat pagbigwas niya sa maso ay naiilaga naman ni Mang Estong. Sumugod na rin ang 4 na lalaki para pagtulungan siya. Pero dumating si Leo. Agad itong nakipaglaban sa mga aswang gamit naman ang tungkod na kahoy. Vina! Mag-iingat ka! Tumakbo ang binata sa gawin ni Bernie. Itinayo nito ang alagang aso sa kamuling umatake sa mga aswang na nakatayo sa tabi ni Mang Estong. Binigwasan ni Bina ng hampas ng maso sa muka ang isa sa mga aswang. Kitang-kita niyang bigla itong nanigas at bumaluktot ang katawan na bumagsak sa lupa. Umaangil na parang asong galit pero hindi nito mapaglabanan ang paninigas ng katawan. Inulit ni Bina ang paghampas dito ng maso hanggang sa mamatay. Si Bernie naman ay kagat-kagat sa leeg ang isa pang aswang na damero habang iwinawasiwas nito ang ulo. Samantalang si Leo ay patuloy na pinagpapalo ng tungkod ng aswang na lumapit dito. Si Mang Estong naman ay pinapanood lamang ang mga alagad habang nakikipaglaban kina Vina at Leo. Nakangisi itong kampanting nakatayo sa tabi ng puno ng akasya. Ilang minuto ang lumipas ay nakita nilang nakahandusay na sa lupa ang mga kalaban habang nasusunog ang katawan dahil sa epekto ng maso ni Bina. Saka lamang din umatake si Mang Estong. Lumabas ang malatubong dila nito para puntiryahin si Bina pero nahampas niya ito ng maso bago lumapat ang mahaba nitong dila sa katawan niya. Kitang-kita niyang umusok yon na parang napapaso. Pakialamera ka! Patikim pa lang ang ginawa ko sa inyo. Maaaring natalo niyo ang mga tauhan ko, pero hindi ako. Marami akong nakaplano sa inyo, Bina. Sumama ka sa akin at hindi ko sila sasaktan. Palalayain ko rin ang iyong ina. Mamili ka. Madali naman akong kausap. Hindi mo ako mauuto. Nakikita mo ba ang mutyang ito? Ito ang tatapos sa kahayupan mo sa pagpatay sa mga tao, maging sa mga asong walang kalaban-laban sa'yo. Yan ang gusto ko sa mapapangasawa ko. Palaban! Kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo para na kitang ama. Kahit kailan hindi mo na mararanasang magkaasawa pa dahil papatayin na kita. Patakbong sinugod ni Bina si Mang Estong pero parang alam nito ang lakas ng kanyang sandata.
kaya iniilaga nito ang bawat pag-atake niya. Nang makahanap ito ng pagkakataon, ay saka siya nito binigwasan ng suntok sa sikmura. Kagaya ng sinabi ni Lolo Beloy sa kanya, hindi siya basta-basta tatabla ng suntok, maging ng tinik nito sa katawan. Pasadsad sa lupa siyang bumagsak dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng aswang sa kanya. Bina! Ayos ka lang ba? Talaga bang magtatanong ka pa sa akin, Leo? Mukha ba akong ayos? Pilit na tumayo si Bina at muling humarap kay Mang Estong. Itinaas niya sa ere ang mutya ng dahon ng makahiya. Biglang napasigaw si Mang Estong dahil sa sakit at hindi nito makontrol ang sarili na hindi mapabaluktot sa kinatatayuan. Saka naman niya ito nilapitan at pinaghahampas niya ng maso ang katawan ng aswang na Dimero. Napasigaw ito sa sobrang sakit habang hindi pa rin makagalaw. Si Bernie naman na nakabawi na ng lakas ay mabilis na sumugod kay Mang Estong at kinagat ito sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya naman bumagsak ito sa damuhan habang hindi maintindihan kung paanong iilagan ang mga kagat ni Bernie. Kaya pala malakas ang loob mo dahil hawak mo mutya ng dahon ng makahiya. Magsama-sama kayo! Hindi kayo magtatagumpay! Eto na ang katapusan mo dahil nagtatagumpay na ako sa pagpatay sa'yo. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag ng paa papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ina at ni Lolo Beloy. Anak! Nay! Lolo Beloy! Anong ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo sumunod? Hindi mo siya mapapatay ng maso dahil ang kanyang buhay ay nasa markang kagat ng kanyang gayuma. Gamit ang mutya, itali mo sa braso ng iyong ina ang kwintas. Bilisan mo! Ano bang nangyayari? Anong kahibangan nito, Lolo Beloy? Gusto ko lang magising ka sa katotohanan. Ginamit ka lamang ng kabit mo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang totoo niyang itsura dahil nasa ilalim ka ng gayuma niya. Pero sumunod ka na lamang. Bina, ano pang hinihintay mo? Lumapit ka na rito at gawin mo na! Sige, gawin mo. Kung hindi, mapuputol ang leeg ng alaga mong aso, Bina. Akin na! Ibigay mo sa akin ang mutya. Huwag kang makinig sa matandang baliw na yan! Baliw? Ako pa talaga baliw! Pagkatapos mong patayin ang anak ko dahil hindi siya nakatakdang magparami ng iyong lahi. Ikaw ang baliw! Nakikita mo ba ang binatang nakatayo sa harapan mo? Ang lalaking muntik mo nang patayin! Siya lang naman ang anak niyo ni Laura! Ang naulila dahil sa pagpatay mo sa kanyang ina! Siya mismo ang tatapos sa buhay mo! Hindi! Hindi yan totoo! Nagsisinungaling ka lang, tanda! Huwag kang maniwala! Siya rin naman ang papatay sa'yo! Pagkatapos ng malaban na ikaw ang pumatay sa kanyang ina! Lolo, ano pong ibig sabihin nito? Siya ang iyong ama at siya rin ang pumatay sa iyong ina. Patawarin mo ko kung hindi ko sa iyo pinagtapat ang buong katotohanan dahil hindi ko naman alam na nagbalik na ang iyong ama. Hindi naman Estong ang totoo niyang pangalan, kundi Roman. Ano bang mga pinagsasasabi ninyo? Hindi ko kayo maintindihan. Nay, ginayuma ka lang niya. Muling umangil si Bernie na parang nasasaktan dahil sa pagbaon ng kuko ng aswang sa leeg nito. Mabilis na tumakbo si Bina papalapit kay Mang Estong. Nagpasirko-sirko pa siya sa ere at lumukso pabagsak sa likuran nito. Kasunod ng malakas niyang paghampas ng maso sa likod ng aswang na Dimero. Nabitiwan ito si Bernie at sinamantala yon ng dalaga para ulitin ang ginawang paghampas dito. Bumagsak ito sa damuhan habang naninigas ang katawan na bumubula ang bibig. Si Leo, na hindi na nakatiis, ay ito na mismo ang kumuha ng masong hawak ni Bina. Si Leo ang humampas sa ulo ni Mang Estong. Paulit-ulit nitong pinagpapapalo ng maso ang ulo ng sariling ama habang umiiyak dahil sa galit. Saka lamang tumigil si Leo nang makitang unti-unting kumupis ang katawan ni Mang Estong hanggang sa maging butot balat na ito na parang natutuyong kahoy. Napaluhod si Leo sa tabi ng ama nito at napahagulgol ng iyak. Si Bina naman ay nilapitan ang kanyang ina
habang natutulala sa mga nangyayari. Hinawakan niya ang kamay nito, saka hinubad ang suot na kwintas at mabilis na itinali sa pulsuhan nito. Lumiwanag ang mutya na kasing liwanag ng kristal. Biglang natauhan si Aling Dory bago nawalan ito ng malay na bumagsak sa damuhan. Lolo Beloy, kung ganun, isa rin ba akong aswang? Matutulad po ba ako sa kanya? Hindi, Leo. Dahil mas matapang ang dugo ng iyong ina, ni bahid ng dugong pagiging demero ay wala kang namana sa kanya. Dahil hindi naman ng iyong ina ang tagapagdala ng lahi nila. Kaya nga, pinatay niya si Laura. Hindi na siya makakapaghasik ng lagim. Patawarin mo ako, Apo, sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Lolo Beloy, hindi po kita sinisisi. Binigyan ko lamang ng katarungan na nangyari sa aking ina. Pero si Mang Estong pa rin po ang aking ama at pinatay ko po siya. Ramdam na ramdam ni Vina ang hirap ng pinagdadaanan ng kaibigan, pero wala siyang nagawa kundi ang lapitan nito at hawakan ang balikat nito bilang isang kaibigang nakikiramay sa nangyari sa buhay nito. Teka, sandali lang. Si Bernie pala, Leo. Saka lamang naalala ni Vina ang alaga niyang si Bernie na nakahiga pa rin sa damuhan. Naluluwa siyang napayakap sa katawan ng kanyang aso na habol ang hininga. Leo, tulungan mo akong buhatin si Bernie. Nasugatan siya. Si nanay naman, aalalayan na lamang namin ni Lolo Beloy pa uwi sa bahay. Pagkatapos nilang sunugin ang mga katawan ng aswang na demero, saka nila nilisan ang lugar na yon. Walang naiwang bakas ng aswang, kundi ang mga naaabong sanga ng puno ng kahoy. Tahimik nilang tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang kanilang tahanan. Pagod ang katawang maingat nilang inilapag sa higaan si Aling Dory. Saka kinuha ng dalaga ang kwintas sa kamay nito at muli niyang isinuot sa kanyang leeg. Ang alaga naman niyang asong si Bernie ay nagpapahinga na rin sa tabi ng nanay niya na nagtamo lang ng bali sa paa at sugat sa likod. Kinabukasan, nagising si Aling Dory na walang maalala sa mga nangyari. Nay, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman ako ah. Bakit ka ba naiiyak, Vina? Akala ko po kasi mawawala na kayo sa akin eh. Sus, bakit naman ako mawawala? Ah, teka, ang tatay mo ba napakain mo na? Nay, wala na po kasi si tatay. Anong ibig mong sabihin wala na si David? Nay, inatake po sa puso si tatay. Nakaawang ang bibig ni Aling Dory nang marinig nito ang sinabi ni Vina, saka magkasabay na umagos ang mga luha nito sa pisngi. Ano bang nangyari? Parang ang tagal ko namang nakatulog. Wala na si David at sinasabi mong patay na siya. Ikinuwento ni Vina sa kanyang ina ang mga nangyari mula sa simula. Sa una ay hindi ito makapaniwala sa mga narinig, pero unti-unti rin itong natanggap na wala na nga si Mang David. Nangako ang kanyang ina na hindi na ulit ito magtitiwala sa mga lalaking hindi nito masyadong kakilala, maging ang maniwala sa magagandang pangako mula sa lalaking mag-aalok ng pagmamahal dito. Hanggang ngayon ay suot pa rin ni Vina ang mutya ng dahon ng makahiya, habang si Leo naman ay tangan ang masong pumatay sa ama nito. Si Lolo Beloy naman ay naging mabuting kapitan ng baryo ng Maru. Sa tulong ng asong si Bernie ay madali nitong nahanap ang mga kawatan at sakit ng ulo sa kanilang barangay. Ang alagang aso ni Vina ang nagsilbing tagapagbantay ng matanda para sa katahimikan ng baryo. Sa ikalawang araw, nakatakda naman ang pag-iisang dibdib ni Vina at Leo. Pinatunayan nilang hindi hadlang ang agwat ng kanilang edad para hindi sila magmahalan.
Sa paglipas ng panahon, ay hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa aswang na Dimero. Nagsilbing alaala na lamang ito na hindi nila makakalimutan kailanman.